Kasi marami po kaming natutunan, maraming mga bagay-bagay na mga bagay-bagay na tumimo sa aking isipan. Nagkaroon tuloy ako ng interest para mag-isip sa aking future para sa aking pamilya. Kagaya ng sabi niya na mag-invest at para madagdagan ang ating kaalaman, especially sa scholarship, maganda rin yun. Interesting yun. Gusto ko po. Sana po magkaroon ulit ng hindi lang minsan na parang entrepreneur na magsisilbing inspirasyon para sa lahat, para mapataas naman ang ating kabuhayan na hindi na lang habang po buhay na domestic helper. Secretary of Labor and Employment, palakpakan po na. Napakaganda pong opportunity na na-invite po ako at na-meet ko po kayo. So, alam ko po na maayos naman po ang katatayuan ninyo dito compare po sa ating mga ibang kababayan, lalong-lalo sa ating contract workers, particularly po sa Asia at saka sa Middle East. Sa Europe and the Americas, including Canada, medyo magaan po yung paghinga ko. Ngayon, kalakas po ang human rights and labor rights po na respeto po dito ng mga bansa. Ang dami din po mga NGO dito. Kaya't hindi po ako nag-aala-ala na kayo ay maaabuso katulad po ng si Presidente. First time po in 19 years, nagkaroon po tayo ng batas kasambahay para sa ating kababayan, mga kasambahay doon sa Pilipinas. At nagamit po namin yun para mag-negotiate po kami ng bilateral agreement. First po, at napaka-laking breakthrough po yun, sa Saudi po, meron po tayong bilateral agreement on domestic helper. Dati po, under sila ng social welfare. Ngayon po, under na po sila ng Department of Labor. May standard employment contract na po ang maalis pa Saudi na pinag-agrihan po. Kaya pagdating doon, hindi na po napapalitan yung kanilang kontrata. Nakapaloob po doon lahat ng karapatan na naandun po sa international puso na nila. Iba po yung trafficking. Talaga po yun meron pong sindikato na nag-ooperate sa bansa natin, sa transit country, tapos doon sa destination country. At talagang yun po ay parang mga bondage slavery and bondage labor po yun. Parang meron yata tayong ilang case ba tayo dito? Nabanggit. Meron pending case. So hinihin naman. Tapos dito ang justice system dito, mabilis din, tsaka credible. No? So, due process talagang kailangan observe. Sana po updated po kayo ng mga good news. Updated po ba kayo? Proud na po ba kayo ngayon? Filipino po kayo. Dahil po sa naririnig po ninyong pagbabago na pinatutupad po ng ating Pangulo at yun pong talagang totohanang babalangkas po ng tamang pundasyon para po doon sa good governance na may accountability po at transparent po ang lahat ng transaksyon sa gobyerno po. Ang problema ho na ninyo, nakikita ko, at yan po yung sinasabi sa akin na kahit po may job sa atin, pag ikinumpara na po ninyo ang yung sweldo dito. Because I know that we'll be meeting and I need to come up with a question. We have so much laborers in the Philippines, maybe that's not to stop. And po natin mapipigilan, the right to travel po is a constitutionally guaranteed right po. At for as long as lawful po yung purpose, wala akong pwedeng stop po dyan. And nung umaalis, lalo na po dun sa liblib na po, necessity pa rin po. Dahil marami pong kakulangan pa nga po doon sa trabaho. Kasi nga po, hindi naman po develop ang infrastructure sa maliliblib na po. Anak po ninyo ay ipa-maximize po ninyo ang educational opportunities for your children here. Talaga hong yun ang long term na hindi po yun mawawala. Kayamanan po yun na hindi mawawala. Ay po kayo dyan sa atin
parang hindi ganun kadali magdesisyon na umuwi para doon magtrabaho. So meron yung ganung psychological barrier din po. But marami po. Isa pa lang. So much. Napang ano, halik kayo. Hindi kakasya. Placement fee, lahat ng umaalis na DH sa atin, dapat hindi sila kinokolektahan. Pag may kumolektang ahensya, whether yung local o yung dun sa post, kailangan ma-report sa amin para makansila sila. Ganon. Salamat po.